Basta Batas. Basta Batas. Basta Batas. Live from our Vanguard Radio Network studio in Metro Manila with Attorney Edward Chico and Jan Galvez. In simulcast over 95.9 Big Sound FM Baguio City with Rico John Ferrer. Basta Batas is also heard over the following radio stations: 1188 DZXO AM, Cabanatuan City, Nueva Ecija; 95.3 Big Sound FM, Kawayan City, Isabela; 100.5 Big Sound FM, Tuguegarao City, Cagayan; 105.5 Big Sound FM, San Fernando City, La Union; 101.3 Big Sound FM, Solano, Nueva Vizcaya; 88.7 Big Radio, Tagbilaran City, Bohol; 107.7 Big Radio, Bungabong, Oriental Mindoro; and 1395 DWMG AM, Solano, Nueva Vizcaya. This is Basta Batas. Dinagdagan na ng Pilipinas ang pagpapatrolya o maritime patrol sa South China Sea. Kasunod yan ng nakaambang pagpapatupad ng China sa kanilang banta na aarestuhin ng mga anilay trespasser doon. Bukod sa dagdag puwersa, sinabi ng Philippine Navy na nakipag-ugnayan na sila sa mga security ally at partners ng bansa. Ang mga aksyon daw ngayon ng Pilipinas ay para tiyaking hindi mangyayari ang panghuhuli ng China. Ayon sa ulat ng Hong Kong-based news outlet na South China Morning Post, sisimulang ipatupad ang panghuhuli sa June 15. Basta Batas. Basta Batas. Basta Batas. O, di ba? Magandang hapon at post-Independence Day, Philippine Independence Day, mga kabatas. China, manghuhuli na ng sino mang dayuhang dao na maglalayag sa West Philippine Sea at maglalagay sa peligro di umano sa kanilang seguridad sa naturang dagat. Bukas, mga kabatas, imagine niyo, June 15. Sangayon ba kayo dito? Makatarungan ba to? Or senyales na ba to ng pagiging desperado ng China sa issue ng West Philippine Sea? Kaya ba nagkalat ang mga pogo sa Pilipinas at maging yung mga malalapit sa military bases? Sino ang dapat managot at kung meron man, ano ang pwedeng ikaso sa sino mang makakatulan? Simula na ba to ng gera laban sa China bukas, June 15? Issue at batas, ating aalamin at hihimayin. Dito lang yan sa Basta Batas. At ang inyo pong napanood na video ay courtesy ng GTV. Magandang hapon sa iyo, Attorney Edward Chico. Ay, nakamute ka, Attorney. Nakamute ka. Nawala si Attorney. Kasi, di ba, magandang hapon po sa ating mga kabatas. Magandang hapon, Ma'am Jen. At gusto ko lang linawin, sa studio po ang nag-mute sa akin. Kaya ngayon, hindi nyo ako unang narinig. Hindi ko naman sinasabi na hindi kami handa. Biro lang. So, magandang hapon po sa ating pong mga tagapakinig. Gusto ko lang pong ipaalam sa inyo, mga kabatas, na gabi dito sa Amerika. Nakayabang! Diba? Nasa Amerika! Wow! Nakayabang! Nasa Amerika! Yung iba dyan, yung isa dyan, di ba? Nasa beach, di ba? Hindi. Ako naman ay... kasi at least ikaw nasa Amerika ka dahil siyempre binibisita mo mga kapatid mo, di ba? O nakakaingit ka. Ako dito sa Bohol, nakapapunta ako dito sa isang magandang hotel dito sa Bohol. Talaga naman kailangan sabihin pa niya yung... maganda naman talaga yung hotel. Pero ang problema, nagtatrabaho ako kaya ako napunta dito. Hindi naman show to ka parang mamaya. nagbabakasyon, may show ako. Oo, mga kabatas, panoorin niyo po, lalo na yung mga taga dyan sa Tagbilaran, sa ating, sa Big Radio. Mga kabatas, panoorin niyo, sino ba yun? Si Dodong. Dodong, nandyan si Attorney. Puntahan mo, may show siya. Saan ang show mo mamaya, Attorney? Sa Molada Hotel. Ayan. Molata Hotel? Molada. Oo, Molada. Molada Hotel. Paano? Siyempre, pag nagpupunta ka dito, nagchatsani ka, hindi mo nararanasan itong mga mamahaling hotel dito. Kaya hindi mo alam ang pangalan. May pera ka naman, pero masyado ka nagtitipid, hindi mo na-enjoy ang buhay mo. So, ito po yung nasa Molada Hotel po, mga kapatas. So, pag may time po kayo, magkita-kita tayo mamaya. Ayan. Tama, diba? Ganun kami dito sa Basta Batas, laglagan. Ika nga
nakakaluwag naman ng konti, ba't hindi enjoy ng buhay? Akala mo totoo no? Baka mga batas, baka maniwala kayo, ha? Hindi kami talaga gumugulong sa pera. Konti lang. Hindi. Ay, mga kabatas, ewan ko ba, sa ngalan po ni Rico John Ferrer na ngayon ay busy sa isang cooperative dyan sa bangko. Ay, sa Baguio, oo. Paalala ko lang sa mga kabatas natin, kung meron po kayong tanong, you can text us 0939-431-1244. And pwede rin po kayo mag-send sa aming Facebook page, basta batas search nyo lang, pati sa YouTube, i-post nyo lang po. And also, attorney. Hindi, anong cooperative ba yung pinuntahan ni Sir John? Ay, hindi ko tinanong, attorney. Hindi kasi dito sa Bohol, meron ditong parang ganyang organisasyon din. Kaya lang, nag-aaway-away sila, hindi sila magkasundo. Alam mo kung bakit? Bakit? Sila cooperative. Ano? Ano ba yan? Nawala na yung punchline. Mali ang timing. Ano ito? Hindi ba kayo pinapasweldo ng husto? Ano to? Uy, Edward Chico. Si Noel yung nasa... Bakit ganyan? Nagtsatsyani ba ang Vanguard? Ano ito? Hindi magpakawala ng mga salapi ng mga mula. Nag-aano kayo? Nag-aano ka? Pangyayari na yan. Anyways, mga kabatas. Yung grupo nga dito, dito nag-aaway kasi nga hindi sila cooperative. Ayan, wala na tuloy. Kasalanan mo yan eh. Hindi wala sa akin yung sound effects ngayon. Sa lahat ng cooperative, sila yung hindi nagkakasundo. Nagko-cooperate, oo nga. Tama, mga kabatas. Alam niyo mga kabatas, kaya po natin nasabi yung treason kasi may kinalaman po dun sa gusto natin pag-usapan ngayong hapon na to because this is very interesting at ito po ay may kinalaman sa bawat isa at hindi lang sa ngayon, kung hindi lalong-lalo na sa darating na mga ilang taon and of course ang magbe-benefit maapektuhan dito largely yung susunod na henerasyon. Sige, we'd like to really we invited somebody na talagang may K magsalita. Yun. Ang kailangan may K. Yes. Ang tanong nga, attorney isa Go. Ang tanong nga natin simula na ba ng June 15 yung gera laban sa China? Kasi, lagyan ko lang ng context sa attorney. Alam niyo mga kapatas, nagpalabas kasi kamakailan ang China ng issue ng notice na, yung mga dadaan ng West Philippine Sea, magmula June 15, huhulihin namin ang sino mang maging threat we find na maglalagay sa peligro ng aming seguridad bilang isang soberenyang bansa. At huhulihin daw yan. Good for 60 days, imagine nyo. Ang tanong, attorney, may K ba? Diba? At saan to naka-angkla? Sabi nga, anong batas? So, minarapat po ng basta-batas na pag-usapan nito because, tama-tama, kakatapos lang natin mag-celebrate ng Philippine Independence Day. And then, may mga kakabit yan na mga issues, attorney, sa Pogo, etc. I know there's one good retired general that even made a pronouncement na or nagtanong na observations niya na ano ba to yung mga Pogo baka daw may mga tinatagong armas. Alam mo kasi sa tingin mo? Oo. Ang unang problema sa Pogo na yan mula nung pumasok dito yan, nangitlog. Bilis mangitlog ng Pogo. Correct. So kahit saan may Pogo na. Oo, di ba si Mayor Alice Go nga, laki siya sa farm. So, nagpapalaki nga siya ng Pogo. So, yun ang nangyari dyan. Ang baduy. Pero seriously, magandang usapin ito. Kasi, padawanan, pag nag-uusapan natin yung konsepto ng soberenya, ang Pilipinas ay malayang bansa. Tandaan natin, tayo ay kinikilala bilang isang bansa ng kalipunan ng mga bansa sa pandaigdigang pakikipagtalautam, pakikipag-usapan na tinatawag nating international affairs. But sadly, syempre yung China nang bubuli siya because ang concept ng China kasi yung konsepto nila ng expansionism at all cost. Hindi sila nang bubole. They bully their way to getting what they want. Naalala mo yung Amerika noon, bubulahin ka ng kunwari. Hindi padadala ka ng apple, ganyan.
Padadalan kayo ni Uncle Sam ng kung ano-ano. Tapos before you know it, nasakop pa na ang China, hindi. Tayo ay talagang mananakop kung gusto natin. And remember, during the time of President Duterte, no, I'm pretty sure in sincere naman siya sa kanyang paniniwala, probably the best way to address the situation is to pivot towards China, no? In fact, even despite the arbitral ruling, kasi ang tingin niya, baka makuha sa diplomasya, makuha sa hilot, ano? Baka magbunga pa ng maganda. Because I even remember during that time, he was even saying that China is actually even willing to lend help or assistance. Bigyan tayo ng ayuda. Pero syempre, towards the tail end of his administration, nakita natin, yung mga ayuda na yun, nasa forma ng utang, at yung utang na yun, pambihira, napaka-unconscionable, napaka-unreasonable nung interest, at yung penalty. Yes. Yun lang kaliwadam na gagawin nila, nabasa ko yung kontrata na yan makikita mo, kumbaga, ilang saling lahi na. Patuloy na magbabayad pa rin ang sambayan ng Pilipino. And in fairness to President Duterte, napansin ko din at towards the tail end of his administration, naisip niya parang kahit makipagtango tayo dito sa China ay nakakatakot talaga. Sa panahon naman ni Pangulong BBM, initially he wanted to adopt an independent foreign policy. Pero wala siyang choice, no? He really has to somehow strengthen yung regional bloc natin, yung ASEAN, at the same time, yung pakikipag-alyansa niya sa mga bansa kagaya ng Amerika, Australia, Japan, na hindi naman tutulong sa atin dahil mahal nila tayo, no? Kundi dahil nasa interest din nila yon, ano? Right. Kaya magandang pag-usapan, alam ko may bisita tayo ngayon. Hindi lamang siya eksperto, talagang matapang ang kanyang paninindigan. Kasi kailangan talaga ng katapangan ngayon. Anong gagawin ng China daw by June 15? Mga aresto sila. Which is tomorrow. Natuwa naman ako dun sa Coast Guard. Ang Coast Guard, nagmalaki. Sabi nila, okay, mag-alala. Everything is taken care of. Di ba? Oo. Kasi nga, ang gagawin daw kasi ng Coast Guard, sakali manghuli sila, tatakutin daw nila itong mga manghuhuli ng mga Chino. Tatakutin daw nila. Yan ang sabihin nila. Tignan natin, di ba? Hindi, tatakutin nila. Pero alam mo kung paano nila tatakutin? Paano? Guys, that's wrong, ha? God will hate you. Sabihan daw nila ng gano'n, di ba? Kaso komunista yung China, yun nga, di pagpe-pray over na lang nila, di ba? May mumu dyan, mga ganyan. Kasi, hindi naman talaga makakalaban yung Coast Guard natin. We really have to somehow strengthen our relationship with other countries who may actually be willing to assist us. Pero, may bisita tayo, di ba? Yes, in fairness kay BBM, yun ang ginagawa niya, attorney. Now, ito pong bisita natin, mga kabatas, hindi siya basta-basta. Pero bago ang lahat, mga kabatas, paalala lang po dun sa gustong magtanong, gusto mag-text, sumali sa ating conversation this afternoon. 0931-431-1244. Pasok muna natin ang PAGCOR, Bruce. Aarangkada muli ang PAGCOR Photo Contest 2024 simula ngayong February 15. Kaya inaanyayahan ng mga amateur at professional photographers na ihanda ang kanilang mga lahok para sa tsansang manalo ng malaking premyo. Harvest Time ang tema ng PAGCOR Photo Contest 2024 upang ipakita ang sipag, husay at pakikipagsikap ng mga magsasaka, mangingisda at ng mga nasa sektor ng agrikultura. Tungo sa masaganang ani, hindi lamang para sa kanilang pamilya, kung hindi para sa sambayan ng Pilipino. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, isa sa mga highlights ng 2024 photo contest ay ang bagong drone category para sa mga larawang kuha mula sa himpapawid gamit ang drone cameras. Bukod sa drone category, mananatili ang conventional category tampok ang mga larawang kuha gamit ang digital cameras at ang mobile category na tampok ang mga litratong kuha ng mobile devices. Itinaas na rin ng PAGCOR ang total cash prizes para sa patimpalak sa 2.23 million pesos mula sa 1.6 million pesos noong nakaraang taon. Ang 8 mananalo sa conventional category ay makakatanggap ng 100,000 pisong premyo bawat isa. Samantalang makakatanggap naman ng 50,000 piso bawat isa ang 16 na mananalo sa mobile at drone categories. Ibinaba na rin ng PAGCOR ang age requirement sa mga nais lumukok sa 16 na taong gulang mula sa 18 taong gulang noong nakaraang taon. Ang lahat ng entries ay kinakailangang kuha mula August 1, 2023 hanggang July 31, 2024.
Tatanggapin ng PAGCOR ang mga entries sa pamamagitan ng PAGCOR website gamit ang link na www.pagcor.ph/photocon2024 simula February 15, 2024. Para sa kumpletong detalye, silipin ang PAGCOR Photography Contest 2024 subsite na matatagpuan sa www.pagcor.ph. Alright, mga kabatas. Huwag na natin pong patagalin. Ang ating pong bisita this afternoon, we are finally, mga kabatas, ang tagal namin pong ilang taon naming inintay ang kanyang availability sa programa na to. Ewan ko yung mga nakakatanda dyan, alam nyo, nung in the 90s, I believe, talamak na talamak po ang NPA sa bandang Quezon. At meron pong isang matapang na leader ang NPA na yon. Ang pangalan niya ay si Ka Roger. Kaso, mas may matapang na officer ng Philippine Air Force nung time na yon who happens to be also a broadcaster, mga kabatas. Hinamon niya on air habang ini-interview niya si Ka Roger. Wow. Sutukan tao, attorney. Matindi. Hinamon niya on air si Ka Roger. Ay, hindi niya inuurungan, mga kabatas. Ano sabi ni Ka Roger? Ano sinabi ni Ka Roger? Tumupi. Ayun lang, Oo. Nagtago sa mga coconut plantation sa Quezon. Joke lang. Pero mga kabatas, ito po yung mga dapat na iniidolo natin at sinasaluduhan kasi ito yung mga talagang taong gustong ipaglaban ang sovereignty ng Pilipinas. Walang iba kung hindi ang broadcaster din, kaibigan natin, ng chairman ng Philippine Media Network Service Cooperative, retired Brigadier General ng Philippine Air Force, at former director po siya ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Our very good friend, General Jerry Zamudio. Sir, magandang hapon po sa inyo and welcome finally to Basta Batas. Napaka-formal. Jen, magandang hapon. With me is Attorney Edward Chico, sa ngalan po ni Rico Jan ngayong hapon na to, General. Unang tanong, General, diretso ko na. Yung pong deadline ng China na binigay nila, which is tomorrow, June 15, I'm sure you've read it in the news. I'm sure you're very much aware of this. General, simula na ba ito ng gera? Actually, malaking concern yan sa atin. Kasi ako, ang tingin ko dyan, kaya ito, mayroong pronouncement ganito ang China. Dahil sa assessment nila, ay mayroon na silang kakayahan, yung military power nila. Kasi noon dati, ginagawa nila to eh. So, kung ito ay gagawin ng China at ang Pilipinas ay mayroon ding statement, announcement, o mayroong pronouncement din na kanilang puprotektahan yung ating mga mangingisda. At alam naman natin na itong stand ng ating pamalaan ay mayroong pinagmumulan nito. At ang pinagmumulan nito ay yung ating MDT sa Estados Unidos. So, tingnan mo na lang sa ganung klaseng angulo na lang, Attorney Jen at saka Attorney Ed, kung ano ang possible na pwedeng mangyari. Kasi yung China, gusto niyang i-flex yung kanyang muscles kasi sinasabi niya na ito, teritoryo namin ito, itong Tendes Line. Di ba, no? Ngayon, gusto niyang ipakita ngayon sa buong mundo na meron kaming kakayahan na protektahan namin yung aming sinasabing teritoryo. Na ang teritoryong sinasabi nila, actually, base sa kanilang pananaw at wala itong reference, wala itong reference ka anuman na international na tayo may karapatan. Kasi alam naman natin na mayroon ng ruling dyan yung ating UN Tribunal na sinasabi na ang West Philippine Sea, pag sinabi natin West Philippine Sea, ito yung 200 nautical miles, yan ay exclusive, mayroon tayong eksklusibong sovereign rights dyan. At sinasabi rin noong yung arbitral tribunal na ito, ang claim ng China is invalidated, ini-invalidate nila. At sinasabi pa nga doon na talagang mayroon pang violation yung China kasi pinapayagan mga mangisda nila na mangisda sa ating teritoryo at pati yung
pag-interfere nila doon sa ating petroleum exploration at sa ating mga mangisda. Attorney? Kasi sir, di ba malinaw naman, syempre sa batas, kahit sa UNCLOS, even before the arbitral ruling, we follow the baseline method. So bahagi yan ng ating exclusive economic zone. But of course, China would want to bully its way to occupying said territory. At ito na nga, nagkakaroon na ng girian kasi nabiglaan China eh. Diba? Noong panahon ni Pangulong Duterte, ay parang merong alyansang nabubuo and suddenly, humihiwalay na dito. Sakali lang na ituloy talaga ng China yung panghuhuli. Ano sa tingin nyo ang dapat na pagresponde ng pamahalaan? At sa pagresponde na yan, paano natin babalansin yung interest na kailangang proteksyonan, yung mga arestuhin at proteksyonan ang interest ng bayan? And at the same time, balansin din yung pangangailangan na hindi magresulta sa digmaan. At sakaling magresulta sa digmaan, sa tingin niyo ba the US will put its money where its mouth is? Tandaan natin sa usapin sa Israel, sa usapin sa Russia, nakita natin bagamat nagpopondo ang Amerika, parang buntot, yung buntot niya ay nakabahag ang buntot pagdating sa aktual na pakikipagdigma. Oo. Sa atin, sa Pilipinas, ay sinasabi naman nila, Attorney Ed, na ironclad, very strong yung kanilang support sa ating pagdedepensa sa ating teritoryo. At alam ko naman na may pinanggagalingan ito dahil kapag hindi nila sinuporta ng Pilipinas, ay magkakaroon na ng problema dyan sa South China Sea at ang interest ng buong mundo dyan ay yung freedom of navigation. Kung kanilang bibitiwan ang Pilipinas, mawawalan sila ng credibility. So, pagdating ng panahon ay wala na silang kakayahan na protektahan yung sasabi nilang freedom of navigation na kumbaga dyan nakabase yung lahat ng yung commerce ng napakaraming mga bansa nakadepende dyan. Kaya ang talagang interest lang naman ng Estados Unidos ay yung freedom of navigation. Kasi gusto niyang kunin yung teritoryo kasi alam niya na meron itong malaking strategic value sa security ng China, including sa ekonomiya nila. Kasi kailan ba nagsimula na maging napaka-active ng China? Diba? Ito yung pagkatapos noong, kung natatanda ninyo, nagkaroon ng joint na survey ang Pilipinas at saka ang China, panakastorya, mga Pagal-Arroyo. Diba, no? Na doon sa survey na yon sa Reed Bank, ay wala nang binigay na data sa atin eh. Ang may hawak noon ay yung China. Ang nanaw ko dyan, kaya yan, masyadong pupustura ang China ngayon, baka meron silang na-discover na mayroon silang discovery ng malaking volume ng oil dyan sa Reed Bank na yan. So, ito yung dahilan kung bakit hindi natin mapigilan na eh. Kung napansin nyo ay napaka-aggressive. Tuloy-tuloy. Pansin din naman eh. Mayroon naman silang Taiwan, mayroon naman sila doon sa Vietnam, mayroon sa Malaysia, sa Brunei. Pero bakit hindi ganun ka-agresibo yung kanilang posturing, pagpupustura nila? Kasi ang tingin ko talaga, mayroon silang gustong protektahan. At yung protektahan na yun ay malaking kawalan sa ating bansa. Ngayon, mag-decide tayo, ibibigay ba natin yon or gusto natin protektahan yung para sa atin? Sir, siguro, Ma'am Jen, baka itutuloy ko lang, follow up lang, kasi sayang yung tanong. Sa tingin niyo ba tama ang ginagawa na pagpupustura at pagpuposisyon ni Pangulong BBM patungkol sa issue na ito? Hindi ba nakakabahala na baka magresulta ito sa digmaan at alam naman natin na kung mangyayari yan, lubhang nakakabahala. Hindi lamang sa interesan natin, kundi sa interest na rin iba pang mga bansa na nagbamasid dito. Yung bang ginagawa ni BBM, sa tingin nyo, it will actually lead into something na pagsisisihan natin or tama yung direction na tinatahak niya? Ako bilang dating sa military, ang pananaw ko dyan ay tama yung ginagawa ni Presidente. Kasi sa amin na mayroong mga schooling sa military science ay ang tingin namin dito ay isa itong deterrent na pagpupustura ng ating Pilipinas para
ipakita na malakas tayo. Kasi nakita mo naman ngayon, dito sa ginagawa ni Presidente ngayon ay marami ang sumusuporta sa atin. Hindi lamang ang Estados Unidos, nandiyan yung Australia, nandiyan ang Japan, at marami mga bansa sa European countries. So ang mga bagay na ito na pagpapahayag ng suporta sa atin ay nagbibigay ito ng babala sa China na huwag niyong gagalawin ng Pilipinas. Kasi meron aliado yan at hindi kami rito titingin lamang. Kami hindi maaring hindi makialam dyan sa sitwasyon na yan. Ako ang tingin ko naman dito ay tama yung ginagawa ni Presidente kasi karapatan natin yan. Alangan naman na kumot malaki sila. Dahil takot tayo na magkaroon tayo ng gera. So, ano yan yan ang choice ng tao. Gusto ba nating magkaroon ng gera or natatakot ba tayo doon sa banta ng gera or gusto nating ibigay natin yung ating teritoryo na, yung ating sovereignty, di ba? Yung ating integridad diyan bilang isang bansa. Na ako naman naniniwala bilang dating nasa military na ito ay slim yung chance na ito ay mauwi sa gera kasi unang-una, anong gagawin ng China doon sa produkto nila na ang Pilipinas ay isang bagsakan na anong gagawin nila doon sa isang bilyon na ilang bilyon na more than 1 billion na mga tao nila, yung ekonomiya nila. Ngayon ay magandang kanilang ekonomiya. Kung papasok sa isang gera, parang nagpapakatiwakal sila niyan unless otherwise talagang yan ang plano nila mag-suicide. But kung pag-aaralan natin yung history ng China ay talagang sa kanila kung kayang kunin ito sa isang bagay na walang paggamit ng militar. Ang tingin ko dito yung military power nila, pang psyops lang nila ito, Jen at saka Attorney Ed. Yes. Psyops tayo. Look na kayo. Kasi may power kami. Kita, yun ang ginagawa din sa Australia. Sabi nila, kapag pinayagan nyo yung Estados Unidos at nagkaroon ng nuclear na weapons diyan ay nakatuon diyan yung aming nuclear weapons din parang ganoon. Actually, General, alam niyo mga kabatas, mataas po ang percentage ng pag-appreciate ng mga Pilipino and actually sang-ayon sa ginagawa sa action ng ating militar regarding sa issue ng West Philippine Sea. I think if not 80+%, 70+%, 80-something%, if I'm not mistaken. So that goes to show mga kabatas, may tama pong ginagawa ang ating Commander-in-Chief, which is, President Bongbong Marcos. I actually, to be honest with you, mga kabatas, alam mo, General, I'm actually surprised sa behavior at sa paninindigang ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. In fact, mabanggit ko lang, he is the very first president, di ba, General? The very first president in our history na nag-establish at talagang sa harapan ng mga dayuhan, sa harapan ng mga Chinese generals dyan sa Shangri-La Dialogue sa Singapore last week, na sinabi niya na in-emphasize niya yung ownership ng Pilipinas sa Scarborough Shoal, yung sa pamamagitan ng pagbabanggit na ito ay part ng Treaty of Paris at saka Treaty of Washington. It's the first time in our history, mga kabatas, na i-emphasize po yon. So that one, I give kudos to Pangulong Bongbong Marcos. Alright, my question, General, itong postura na ginagawa ng China regarding sa paninindak, let's be very blunt about it, pangbubuli, panggigipit sa ating mga Pilipino dyan sa West Philippine Sea. Sinasamantala to kasi ng ibang mga, paano ko ba sasabihin yung General? Mga ibang bayaran ng China, mga propagandist, hindi ba? Totoo naman yun. Hindi naman sila magsaside sa China kung wala silang napapalan, di ba, General? Sa tingin mo ba, paano ang dapat na response ng not just the government, but tayong mga Pilipino sa mga ganitong klaseng narratives? Because obviously, it doesn't help.
Ang tingin ko is magkaroon ng isang deliberate at saka very focused and sustained na information drive para sa pagpapalawak ng kaalaman ng ating mga kabayan tungkol sa kahalagahan ng laban na ito. Para yung mga taong natitira na kumbaga pumapanig sa China ay ma-isolate sila at maramdaman nila na ang kanilang pananaw, paninindigan ay hindi maaari sa isang society na kagaya natin na ang ipinapakapaglaban natin dito ay yung atin ng teritoryo. So, ako is, kagaya ng ginawa natin sa NTF-ELCAC na whole of government approach, yun ang formula eh. So, i-replicate yung formula na yun, lahat ng mga government agencies ay dapat involved. Like for example, ngayon, ang POGO ngayon dyan sa iba't ibang lugar ay napakalawak na. So ito ay hindi ito pwedeng bigyan lamang ng solusyon ng isang particular na ahensya ng ating gobyerno. Kinakailangan magtulong-tulong na tayo. Gamitin natin yung available na kapangyarihan ng lahat ng ahensya ng gobyerno para malaman natin ang lalim nitong pinagmumulan ng POGO nito. Kasi ang sinasabi nga nila dito, Jen, is ito ay parang tip of the iceberg lang. Ito yung mga events na nandoon sa ibabaw ng iceberg. At nakikita natin, doon sa model ng tip of the iceberg na yan, yung iceberg model na yan, ang nasa ilalim yan ay struktura, yung structure. Alam na natin pattern. Kaya nga sabi ng ang AFP, sige, i-connecta natin yung mga dots na yan, di ba, no? So, para makita natin yung mukha talaga kung anong pinanggagalingan nito. And, hindi pa ito nako-connect itong mga dots na ito, hindi pa natin i-connect yung patterns na ito. Alam ko marami sa ating mga kabayan ay malinaw na sa kanila ang mukha nitong ginagawa ng China. So, ang dapat dito ngayon na tingnan ay ano ba talaga yung struktura? Pag sinabi nating structure nitong tip of the iceberg nito, ano yung mga programang nakabit dito ng China para tayo ngayon ay sagawa din tayo ng isang programa na whole of nation or whole of government ang approach na tayo involved para matalo natin sila. Kasi ngayon, pera na ang labanan dito, Jen. Next year, election na. Lahat ng mga politiko ngayon ay gusto maghanap ng pera kasi ang eleksyon sa Pilipinas, pera-pera. Ngayon, sino ba ang may very liquid na pera? Ay itong... Yes. Isipin mo na lang, Jen, kung ang mga tatakbong mga senador, di ba, no? Ay mayroong fund na manggagaling sa POGO. Ang mga gobernador, mga congressman, yung mga mayor natin at saka yung mga councilors nila ay mayroong pondo galing sa POGO kasi di natin alam kung ito ba ay state-sponsored na pamaraan ng China para sirain yung ating society or ito ay purely illegal na activities lang talaga ng isang sindikato. But ako, ang paniniwala ko, base sa mga nakikita ko, ay malapit-lapit doon sa ito ay isang state na sponsored na aktibidades na ang tingin ko ay sisirain talaga yung society natin, yung kultura natin para mahulog tayo doon sa gusto nilang mangyari para sa atin, Jen. So General, you mean to say kasi I know that na-cite yung inyong opinion in one of the kapihan sa Senado sessions with Senator Risa Hontiveros regarding dun sa issue ng POGO. At ang sabi niyo, nabanggit niyo na yung Island Cove that houses, naku mga kabatas, pag napunta kayo dito sa bandang Coastal Road sa Cavite, ang laki ng POGO po dyan. Ito ba yung merong mga nakita ang armas? Tama, Attorney? General? Or na pagsususpetsahan pa lang? Parang ito yung ata sa Porac ngayon, yung last Monday lang, na mayroong mga... Is it Island Cove or sa Porac? Kasi sa Porac ang nakita, General, is yung mga uniform uniform ng People's Liberation Army ng China, which na-confirm na authentic nga, General. Ayun tingnan mo dyan sa Porac na lang.
Tama ba? Porac ba yun na-discover yun? Pampanga. Yeah, Pampanga, tama, no? Did I say it right? Porac, ano? Porac, yes. So, Porac. Gaano ba kalapit ito sa Basa Air Base, Jen? Malapit lang. Iyan ang pinaka-strategic na air base ng Air Force. Nandiyan yung mga aircraft, nandiyan yung mga eroplano ng mga Amerikano, di ba, no? Nandiyan din yung, alam ko, mas more than that pa, yung ating mga nakikita visually. So, bakit nandiyan? Unang-una is napaka-strategic na location ito kung gusto natin na i-disable ang ating Air Force power, di ba, no? Pangalawa is, napapansin na natin ngayon, yung mga tao minsan nagiging bulag, di ba, sa katotohanan, kasi pera talagang gagamitin yan eh. Kahit na mali, mag-sympathize, nabubulag eh. So, ang pera pwedeng gamitin yan para yung mga tao sa paligid ng Basa Air Base or sa paligid ng mga air bases na sa airbase ng ating AUP ay kumbaga magamit na instrumento, elemento ng kanilang military power, kung military power yung gusto nilang i-project dito. So ito ngayon ay nakikita ko, nananawagan ako sa DILG na baka pwede naman na mag-issue na tayo ng isang memorandum circular, kung memorandum circular yan, or directive or guidance, na baka po pwede na yung lahat ng barangay kapitan, imandato na tingnan ang lahat ng presensya ng mga Chinese, yung mga foreigners na alam nila akala inventory na yan, ilista anong lugar, anong negosyo niyan, para magkaroon tayo ng kompletong files, data. Paano dyan kung pagdating ng panahon, biglang lumabas yan sabay-sabay ha? Kung sabay-sabay buong Pilipinas, may oras 3 o'clock in the afternoon, bigla sila maglalabas, may mga dala na mga high caliber na mga barila. Anong gagawin ng local government unit? Paano tayo mag-react diyan? So dapat ito ay tini-tabletop exercise nito, Jen. So titingnan anong reaksyon dapat gawin ng LGU, ng ibang government agency, ng ating kapulisan at ng ating Armed Forces of the Philippines. Ito magagawa ito magsisimula sa DILG. Anong gagawin ng DILG? Sir, mag-issue po kayo ng order. I-direct yung lahat ng mga barangay kapitan na isubmit sa kanila yung mga Chinese nationals na nasa lugar nila, ilang tao ang nagpupunta dyan, ano yung mga unusual na mga activities nakikita nila, at sino ang mga taong nasa likuran nito para pwedeng bantayan natin pati yung bangko nila, yung bank account nila, Jen. You mentioned, General, yung strategy na yan, possible strategy na yan. Is this something similar sa nangyari nung panahon ng Hapon, di ba? Nung nagulat na lang ang mga Pilipino, andito na lang pa sila, kapitbahay ko lang, akala ko panadero lang to, yung pala officer pala ng Japanese Army. I mean, that is a very possible reality, tama, General? At sa tingin ba, General, handa tayong rumispondes pagka nangyari yun? Yan, ganito yan eh. Mangyayari yan kapag ayaw nating i-recognize na ang Pogo ay banta sa atin. Kung patuloy tayo magpipikit mata na ang Pogo ay isang sugal lang yan, ayaw nating i-recognize yung mga nangyayaring mga konektadong mga krimen, mga activities na kahina-hinala na may banta sa ating seguridad. Kasi ang dami pa rin natin mga opisyal talaga na ang tingin nila dyan sa Pogo na yan ay isang sugal lang yan eh. Parang, ano bang kinakailangan pa para magising sila na ito ay isang banta sa ating security? Diba, no? Kung gusto talaga nating ibigay ang Pilipinas, so sige, i-go nyo na yung Pogo na yan. Tuloy-tuloy na yan. Diba? At pa tayo pakahirap pa kung yun lang naman palang ending ng lahat ng ito. General, ang sabi ng PAGCOR, i-regulate lang, not total ban. What say you? Yan yung may mga pinaghihinayangan eh. Ako ang tingin ko mayroong paghihinayangan. Kasi malaking kinikita ng ilang mga tao dyan, di ba, no? Alam naman natin yan, maraming mga taong biglang naging bilyonaryo, nakabili ng maraming mga properties,
Merong kakilala nga sa aming lugar na dati, kumbaga, inuutos-utusan lang. Ngayon, 4-5 sakyan, naging kasama lang dito sa Pogo na operations na ito. So, ibig sabihin, malaki ang pera dyan at kahit na yung mga authorities natin, hahayaan ba natin na makurap yung mga opisyal natin sa ating pamahalaan, sa PNP at iba pang mga ahensya ng ating gobyerno kasi mayroong pera na gumagana dyan. So wag natin paabutin doon sa point na yun, Jen. Kaya ang kailangan dito, habang maaga pa lang at ibukas natin yung ating mata na mayroon talagang bantayan, i-recognize na natin. Or else, pag na-late tayo, wala na. Magsisisi na naman. Sinong sisisihin? Yan, nauulit yan eh. Noong panahon, ang AFP, ang sabi niya, mag-modernize tayo. Mag-modernize tayo, bilhin natin ito. Ayaw ng mga congressman, ayaw ng mga senador. Di ba, no? Anong gagawin natin dyan sa mga barko na yan? Anong gagawin natin dyan sa mga eroplano na yan? Hindi naman tayo makakipag-gera. Yun ang naging dahilan. Ngayon, nagkakandara pa sila ngayon. Di ba, no? So, huwag natin ulit-ulitin yung pagkakamali natin. Maging wise naman tayo minsan. General, ang sabi ng iba, dapat daw may managot. Do you honestly think ang dapat managot dito numero 1 si President Duterte because he was the one responsible for opening the doors, the gates for the influx of pogos nung kanyang administration? And would that constitute as treason? If ever? Ayoko nang mag-deal doon sa mga nakaraan kasi sa ngayon, nandiyan na yung sitwasyon na yan, nandiyan na yung problema. Ang kinakailangan na lang is i-confront natin. Kasi may problema na eh. Kung babalik-balik tayo doon sa anong pinagmulan yan, di ba? No? Nagkaroon ng survey dyan sa Red Bank, ibang mga infrastructure natin, pag-aari na ng mga Chinese, di ba? No? So kung babalik-balik na, hindi tayo maka-move on. Kaya ako ang tingin ko dyan, yun lang ng panawagan ko. Whole of nation, whole of government approach, para magamit natin ang lahat ng kapangyarihan ng gobyerno para malaman natin kung ano ang mga nagtatago dyan sa Pogo na yan. Like for example, dyan sa Cavite Cove na yan, Cavite Cove, Jen. Island Cove, yes. Island Cove, di ba, no? Sabi na hindi na mapasok. Pwede ba yun? Meron naman tayong mga engineering. Di ba sa engineering pwede mag-conduct ng inspection? Inspection, yes. Yung fire... Bureau of Fire, yes. Fire, pwede naman. Yung ating business na division, pwede naman mag-inspection yan. Ang daming pwedeng gamitin para malaman natin. Pwede ba na mas makapangyarihan pa sila sa batas natin? Nasasabihin nila na kami ay mayroong restricted na VIP housing block dito na walang access sa mga Pilipino. Di ba, no? Na ito daw ay overlooking yung ating Navy, Sangli. Diyan sa Cavite, di ba, no? Pwede yung kanilang, kumot mayroon silang computerized at saka na yung parang airport style entry ay hindi natin pwedeng pasukin na gobyerno tayo eh. Napakita natin mayroon tayong control over them. Kaya lang problema diyan kung mayroon nagpuprotekta, di ba, no? So, pag mayroong protector, mahirapan tayo niyan. So, dapat cover natin. Kakatapos lang ng Philippine Independence Day, General Zamudio, ano po ang inyong mensahe sa mga Pilipino na both dun sa mga lumalabas na propagandist ng China o ng ibang bansa, for that matter, at sa mga Pilipinong kagaya nating lahat dito sa programa at ilang mga kabatas natin who still, prefer to love the country at handang ipagtanggol kung kinakailangan? Ang pinaglalaban natin dito ay yung dignity ng ating bansa bilang isang bansa. Kasi yung dignity ng bansa natin ay dignity natin yon, di ba, no? Ipakipaglaban natin ito. Sana wag masisilaw doon sa pera, kasi yung pera na yan ay mawawala din yan eh. Pag nagkaroon tayo ng nahulog tayo sa isang Chinese, sa isang communist na sistema ng gobyerno na galing sa kanila, bigla na lang lilitaw na yan kasi alam nilang kahinaan natin eh. Alam nila kung saan nila tayo gagalawin eh. Kita mo
sa Catanduanes. Yes. Mayroon ding mga report doon na yun alarming din na nakatanggap ako ng text ngayon at kinonfirm ko ngayon sa aking kaibigan na isang broadcaster din na nakilala. Hindi ko nababanggit ang kanyang pangalan at sabi niya, totoo yan, General. So, tapos pinag-confirm ko doon sa aking mga classmate na sa Bicol na taga Catanduanes, totoo din yan. So, General, pwede bang, in a nutshell, pwede bang mabanggit mo kung ano yung salient points nung natanggap mo na information? May mga listeners kasi tayo, General, from Bicol also. Oo. Ito is public knowledge na rito. Kaya lang, since ang confirmation ko ay hanggang sa iilan pa lang, baka po ibang ibubulong ko na lang siguro sa iyo, Jen, kasi Okay. lalo pat ang involved dito ay mga malalaking opisyal sa ating pamahalaan. Alright. Nakatakot dito ay kung ito'y totoo, itong na-text nito, very alarming na talaga. At hindi lang ito nangyayari dyan sa Catanduanes, kinakailangan is mag-conduct pa tayo ng further inventory ng ganitong klase mga sitwasyon sa buong Pilipinas. At sa tingin ko, kapag nakuha natin yung inventory na iyon, Jen, matatakot na tayo. Diba? At baka doon ay mag-double time na naman ulit tayo. Late na naman tayo. Ayun. Abangan General. namin yan, General. Oo. Go ahead, Attorney. General, pakibulong niyo rin sa akin na chismoso ako. Hindi, biro lang ho. May tanong lang po ako, baka alam niyo lang bago natin tapusin. Kasi parang about a month ago, di ba, nagkaroon ng issue sa Cagayan. Ang daming mga lintik na mga Chinese na for some reason, na-aprobahan yung kanilang students visa at napili ang Cagayan bilang destinasyon para sila ay magpurso ng tinatawag na quality education. Ano ang basa niyo dito? Bakit all of a sudden may mga nag-aaral dyan at may mga nakikita mga Chinese national na may dalang libro kahit linggo pag nagpupunta sa mall? Anong basa niyo dito? Bakit may ganito? Sa'yo, attorney. Anong issue dito? Sige po. Tatanong muna kita, attorney, papayag ka ba na yung mga schools sa Metro Manila kagaya ng UP, De La Salle, Ateneo, di ba, no? Mas gagaling pa ba yung school doon sa Cagayan dito sa mga eskwela na ito? Attorney, tinatanong Oo, ka. diba, Sagot. yun na nga. Ano ang basa niyo, General? Sagutin mo yun. Kasi ang sagot doon, Oo, siyempre nga. Bumabagal ang internet ni Attorney Edward Chico. Go ahead, General. actually, Opo. kung ina-analyze natin ang sitwasyon, tayo naman is gifted naman tayo ng Diyos, Jen, na mag-discern, di ba, no? Yun ang pinakamagandang gift na binigay sa atin ng Diyos na marunong tayo mag-discern ng mga bagay-bagay na alam natin na tama at saka mali. Kaya nga, kung napapansin mo, Jen, maraming sumusuporta sa programa ni Presidente. Kasi unang-una, tama si Presidente, di ba? No? Kung mali naman si Presidente, hindi naman susuporta ang tao dyan. Kaya, kasi marami pa rin sa ating mga kabayan na naniniwala na ang tama is tama. Ang mali is mali. Hindi pwede na ang mali maging tama. Di ba? No? At yung tama ay maging mali at yung mali ay maging tama. Pero General, balik lang ako doon kasi mabagal yung internet ko kanina. Pinalitan ko na ng sarili ko internet. Nagdagdag ako ng bayad para gumanda ang aking connection. So General, gusto kong balikan yung issue sa Cagayan eh. Why all of a sudden nagkaroon ng maraming mga Chinese national na apparent ang intention ay mag-aral? Base po sa mga impormasyon na nalikom ninyo, ano ang purpose po ng mga lintik na yan at nandiyan niya sa Cagayan? Pero, attorney, maniniwala ka ba na kaya sila pumunta sa Cagayan? Dahil mas maayos yung quality ng education sa Cagayan, ikukumpara sa UP, Oo nga eh. Lasal. Pero ang tanong ganito, nasaan ba yung mga malaking mga EDCA na kung saan ay mayroong mga Oo na nga. ng military power? Nasaan yun? Ikaw tatanungin kita, attorney. Oo. Yun na nga po ang gusto ko nga pong diretsuhin. Kaya lang gusto ko sana sa inyo manggaling, ibabalik nyo din po pala sa akin. pero seriously, sa tingin nyo ba may mga nakinabang dito ng mga politiko? May mga komplikasyon ba na nakikita natin dito? At ano ang pwedeng gawin ng national government to address this?
So ako is dapat maging firm yung government. At kung sinasabi ni Presidente ito, dapat ito ay suportahan, dapat may backup ng action, di ba, no? Sa mga nangyayari dyan. And ito babalik ulit na ito doon sa aking recommendation nga na kung maaari ang DILG ay mag-issue na ho ng isang memorandum circular or guidance or order ho sa mga LGU, yung local government units, including yung mga barangay kapitan, na magkaroon na ng inventory. Lagyan na ng bagong format. At kung kinakailangan, mayroong system na yan. Ngayon naman is artificial intelligence tayo, di ba? Magkaroon ka ng format dyan, mayroon kang data, mayroon kang format lang, formula. Pag pinasok mo na dyan, pagdating mo doon, na naman, mababasa mo, kaya nang i-translate siya into malinaw na sa mga policy makers natin. Baka yun ang pwedeng gawin natin, attorney. General, last na lang po, lately nagkakahulihan na naman ng mga Chinese nationals na allegedly ay sangkot sa operasyon ng Pogo. And in fact, may 3 operasyon na nangyari ito lamang huling linggo na ito. Ano basa nyo dito? Sa tingin nyo, ito ay kumbaga paraan ni BBM para ipakita na seryoso tayo sa pagsugpo nitong Pogo? Anong basa ninyo? Bakit all of a sudden merong ganitong mga operasyong nangyayari na ang pagkakaalam ko ay nasa pangunguna ng PAOCC or PAOK? Yeah, dapat palakpakan natin dyan si Pangulong Marcos, napaka-aggressive na ginagawa niya. Pero ako, ang pananaw ko dyan, attorney, is kulang pa rin yan. Ang talagang solusyon dyan, tapusin na. Kasi nadi-divide tayo eh. Kumbaga, destruction ng Pogo na yan. Hindi natin napag-uusapan yung problema ng tungkol sa agriculture, problema sa ibang mga problema ng gobyerno. Tama. Society. Masyadong nakukuha yung attention natin sa Pogo na yan eh. Pero kung wala na yan, edi wala tayong pag-uusapan na, makakapag-focus tayo ngayon sa mas importanteng bagay na makakatulong doon sa mga ordinary natin mga kabayan. Tama. I agree with you. Last words sa ating mga kabatas regarding sa issue na to. Huwag kayong mag-alala mga kabatas, mukhang wala namang gerang magaganap June 15, diba? Maliban na lang kung mag-aaway yung mga may mag-aasawa dyan, diba? General, ano po ang payo ninyo sa ating mga kabatas? Ako is, kami sa military, galing naman ako sa military, Jen, Yes. Sanay kami na pag ikaw ay naggagawa ng mga senaryo, yun ang pinaka-worst case scenario. Di ba, no? Kaya kung ako ang tatanungin is dapat ang paghandaan ng Pilipinas, ng ating mga local government units, paano tayo mag-react? Di ba, no? Kung sakasakaling yung kinakatakutan natin ay mangyari. Anong mga contingency na dapat mayroon na tayo ngayon hanggang sa barangay level? No, hindi natin ma-discount na pwedeng mangyari yan eh. At hindi naman natin hawak ang isipan ni Xi Jinping, di ba, no? Walang nakakabasa sa isip ni ng China. Kaya ang pinakamaganda rito, maghanda tayo. Kasi bukas manghuhuli sila, di ba, no? Ang Pilipinas hindi naman papayag na ipamigay yung ating mga fishermen. Diyan ang presidente, papayag ka ba na ibigay mo yung mga fishermen natin sa China at kinuha sa teritoryo natin? Ngayon, kung magigit-gitan ito because gustong ipakita ng China na kami mayroong kapangyarihan na kami, kaya na namin ito. At kayo wag na kayong papasok sa teritoryo na babanta nila yung ibang bansa ngayon, nakakatakot ito. Kaya kinakailangan ang maiging paghahanda dito, Jen, at kinakailangan i-recognize na natin ito kasi kung gusto natin maging tunay na handa sa mga posibleng mangyari sa ating bansa. Maraming salamat, Jen, at saka Attorney Ed. Retired Brigadier General Jerry Zamudio ng Philippine Air Force. Maraming salamat, sir, sa uulitin. Salamat po. Dapat sir, hindi mo na kayo nag-retire kasi kayo naman. Kailangan pa kayo ng gobyerno. He's mukhang very bata active. pa si sir, ha? Oh, he's very active.
he's still very active. Advocate siya ng peace and development, mga Ayun, kabatas. oo. Very active. Sa Thank you very ulitin much, po ulit, General, General bye-bye po. Jerry Zamudio, na Galing. magaling mag-golf. Mga At mahusay kabatas, magpaliwanag. Mahusay magpaliwanag. Very much. Sabi sa iyo, eh. Marami tayong natutunan sa araw na ito. ang daming Salamat po, soundbite. General. Alright. Thank you very much, Bruce. Mga kabatas, 0939-431-1244. Ano ang pwedeng ikaso sa matapobreng employer? Yan ang tanong ng ating kabatas na feeling niya inaapi siya. Abangan, dito lang yan sa Basta Batas. Tutok lang sa Basta Batas at sama-sama nating hanapan ng lunas, hindi butas, ang batas. Sundan ang Basta Batas sa Facebook at YouTube. Sundan ang Basta Batas sa Facebook at YouTube o mag-text sa 0939-431-1244. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Mga kabatas, kayo pa rin po ay nakatutok sa Gusto kayo, hindi mo lang sasabihin mo. Nabigla na naman ang Ma'am Jen. Heard on radio, Oo. seen on Facebook and YouTube. Yan, Proud okay, member, sige. founding member in fact, ng mga kapisan ng mga broadcaster ng Yes! AEP. Yes! Live po tayo Live, sa mga tayo. susunod na Vanguard Yan, Radio Network station! stations. Yes! 1188 DZXO AM, Cabanatuan City, Nueva Ecija. 95.9 Big Sound FM, Baguio City. 95.3 Big Sound FM, Kawayan City, Isabela. 100.5 Big Sound FM, Tuguegarao City, Cagayan. 105.5 Big Sound FM, San Fernando City, La Union. 101.3 Big Sound FM, Solano, Nueva Vizcaya. 88.7 Big Radio, Tagbilaran City, Bohol. 107.7 Big Radio, Bungabong, Oriental, Mindoro. And 1395 DWMG AM, Solano, Nueva Vizcaya. Libreng payong legal ng attorney ng bayan na si Attorney Edward Chico sa Basta Batas. Alright. Mga kabatas natin na may tanong, unahin na natin si question number 1. Ano yung tanong? Go! Teka lang, nawawala yung tanong. Ayun ang sinasabi Saan na ko yung eh. tanong? Sandali. Ano ba Ito na, yan? promise. Ito na. Napunta lang ng Amerika? Hindi, kasi nadidistract ako eh. Ito na, si Erlinda Buenaflor. Siya po ay from Bicol. In fact, gusto kanyang makausap, attorney, kasi may kinalaman to tungkol sa reklamo niya sa DSWD at sa police. Ready na ba yung ating first caller, Victor? Kala ko ito na yung mata pobre. Hindi pa, kasi suspension, ikaw naman. Oh. sige. Ready na ba yung ating first caller, Victor? Okay, ready na siya. Magandang hapon po, Ma'am Erlinda from Bicol. Andito na po si Attorney Edward Chico. Magandang hapon po, madam. Ayan, nawala, oo. Naputol. Sinagot tayo Tawagan ng natin. tut. Tawagan natin ulit siya, pero while waiting Yes. for that, Iba muna tanong. Sabi ni James, Attorney, tanong ko lang po, Yes. kung makatao po bang ginawa ng Securities and Exchange Commission, humingi kami ng copy ng bylaws ng aming TODA, ang hinihinging bayad ay 2,000 plus pesos. Well, actually, hindi ko alam kasi kung para saan yung bayad na yun, pero parang medyo nga malaki. Pero itanong natin, baka may dahilan yun kasi hindi naman basta maniningil yan, lalo pa kung nire-resibuhan kung bawal, ano. So, ibig sabihin, baka ito ay nakasama doon sa kanilang polisiya. Pasensya na po kayo, hindi pa naman po ako kumukuha ng bylaws ng para kay Nino man, at kung kumukuha ako, kadalasan yung mga kumpanya na kung saan ay consultant ako, sila ang kumukuha, kaya hindi ko alam kung magkano ang binabayad. Pero kung yaan ay nakadokumento, yaan ay nai-issuean halimbawa ng resibo, so ibig sabihin yan ay balido at ika nga ay pinapatupad o umiiral na batas o alituntunin ng Securities and Exchange Commission. Pero kung yung 2,000 na yan, mapupunta lamang sa bulsa nung tao na nagsasabi na pwede siyang mag-release, medyo questionable yan at maaari natin panugutin yung tao na yon.
At wala tayong magagawa kung yun nga ang presyo talaga, di ba? Pero Basta lang nagulat nga din ako bakit medyo mahal. Baka nga medyo mahal na rin talaga ngayon. Kasi nung huli akong kumukuha ng mga ganyan, batang abogado pa ako, medyo mura pa talaga. Pero alam naman natin, pag siguro pati yung mga bayad may apektado rin ng inflation, so we really wouldn't know. Hindi natin malalaman, hindi ba? I-verify na lang, hindi ba, attorney? I-verify na lang. Basta tatandaan niyo po kung may resibo yan, at talaga pong nire-release po ng Securities and Exchange Commission, wala pong problema. Pero kung halimbawa may nagsabi lang na tao doon na magbayad kayo, mapapabilis ito, di ba? Mag-soft drink lang kayo pagkatapos ng soft drink ninyo, tsaka konting french fries, meron na, medyo kaduda-duda yun. So, yun ang magiging batayan natin kung yaan ba ay makatwiran o hindi. Kasi kung yaan ay nasa kanilang alituntunin, tinaas nila yung presyo ng pagpaproseso, ng pag-release ng mga dokumento na yan, mapait talaga dahil lalo pa sa mga maliliit na taong bayan. Pero ika nga, tandaan natin, merong legal principle. Ang tinatawag nating Duralex, Sedlex. Di ba? Maaaring mahigpit ang batas, pero yan ang batas. Kaya wala tayong magagawa kundi ipatupad yan. Yun lamang Correct! Tama! Yes! Alright! Ready na ulit ang ating caller. Yan! Caller! Para tayong game show. Si Ma'am Arlinda from Bicol. Ma'am, magandang hapon po. Ito na si Attorney Edward Chico. Kasama nagsasalita, si Ma'am may gumagano. I know, right? Magandang hapon. Bawi. Magandang hapon po, Ma'am. Ano po mapaglilingkod namin sa inyo? Pwede pong magtanong ato. Kung pwede po bang... Ma'am, yes. Oo. Kung gusto ko pang mag-share ng buhay nyo dito, pwede din po. Di ba? Pero ano pong tanong niyo po? Go ahead po, Madam. Kasi po, Attorney, kinasuhan pa ako ng 2 batang minor. Minamanipula po sila ng kanilang nanay. Dahil nga po dun sa ano dalawang... po muna yung kinaso sa inyo, Ma'am, para maging malinaw po? Child abuse po. RA ano pa? 76. Child abuse po. Ayan, so bakit ka nakasuhan ng child abuse? Ano yung specifico na aligasyon na ginawa mo raw? Minura mo ba? Sinaktan mo ba? O anong particular to na... Binanggit ko po na inaan ko daw po, bawat daan daw po sa tapat ng bahay namin, sinasabihan ko daw pangit, mga pulubi. Ayun. Kaya tapos inuman ko daw po yung mata ng tubig po na pang-spray sa orchids. Hindi ko naman po yung ginawa. Okay, so ano po ang tanong niyo po, Ma'am? Isinampa yun ng pulis sa DSWD po na hindi man po lang nag-iimbestiga dito sa buong paligid namin. Kung totoo pong nangyayari. Okay. So ganito po ang gagawin natin, Ma'am, para maintindihan ninyo. It's unfortunate na hindi talaga nag-conduct ng investigation kung totoo man ang sinasabi nyo. Pero but nonetheless po, hindi rin naman po pinipigilan ang kapulisyahan at ang DSWD po na tumulong sa pagsasampa ng kaso sa piskalya. Dahil po yung pagsasampa ng kaso, kahit wala naman ang pulis, kahit wala ang DSWD, yung mga magulang mismo pwede nilang gawin sa sarili nila yun eh. So ang ibig ko sabihin, wala namang problema po kung tumulong ang pulis dito. Sa bandang huli lang, ang maganda, kung talagang hindi totoong ginawa nyo yan, at may mga pagpapatunay kayo na hindi nyo naman talaga ginawa yan, meaning may mga testigo para sa inyo, at may mga ebidensya kayo na maipepresent, huwag kayong mag-alala kasi kung pumunta man yan sa piskalya, maaaring ma-dismiss naman yung kanilang petisyon dahil kulang ng tinatawag na probable cause, lalo pa ngayon, reasonable certainty of conviction na ang hinahanap ng piskalya, kung kompleto ebidensya nyo, huwag kayong matakot, madi-dismiss naman yan. At sakali naman na magkaroon ng probable cause at pumunta yan sa korte, huwag din kayo mag-aalala dahil basta solido ang depensa ninyo, meron naman kayong mapapanghawakan. So kaya wag po kayong mag-alala sa ngayon. Ang kailangan nyo lang gawin, sagutin nyo po yung pagsasampa na kaso po dito sa piskalya. Nakuha nyo na po ba yung kopya nitong complaint na ito at binigyan na kayo ng pagkakataon ng sumagot? Madam? Nawala na siya. Hello, ma'am? Anyway, kung nawala man siya, so ganun po yan. Siyempre, ang kaso po kasi, kapag ikaw ay magsasampa ng kasong kriminal, ang proseso po ay, kung yan ay nangyari na, ibig sabihin, hindi naman yan nakita ng pulis na pwedeng arestuhin yung tao na yan ng tinatawag na warrantless arrest at dadali sa piskalya for inquest. Ang proseso po ay magsasampa ka ng complaint po sa piskalya. Marami pong mga tao kung mawala silang alam o kung meron man silang alam pero kailangan nila ng abogado na mas nakakaalam at wala naman silang abogado,
humingi sila kung magkamisa ng tulong sa pulis at DSWD, lalo na kung ang aligasyon ay may patungkol po sa isang bata. Ngayon, itong DSWD, itong pulis, sila na po ang tumutulong para makapagsampa po ng complaint affidavit po yung nagrereklamo sa piskalya, at pag naisampa na yan, gumugulong naman ang kaso. Tandaan po natin, hindi natin mapipigil yung tao kung gusto tayong idemanda. Hindi rin natin mapipigil kung gusto nilang tumulong, kung gusto nilang kunin ang tulong halimbawa ng kapulisyahan o ng DSWD for that matter para makapagsampa ng kaso. Huwag niyo hong problemahin yon dahil sila yon. Ang problemahin mo yung ebidensya mo. Basta solido ang ebidensya mo, may mga taong magtitistigo para sa iyo, at ikaw mismo, handa mong panindigan ang iyong ika nga pinaglalaban dito, huwag kang mag-alala. Kasi pag malinaw naman yan, madidismiss din ang case. Alam mo kasi mabigat talaga ang 7610 Ang 7610, it consists of several offenses that may actually be committed against the child. Kaya lang na-elevate yung kaso into a child abuse case under 7610. Halimbawa, pinahiya mo yung isang tao, kung adult yan, simpleng kaso lamang ng slander ang iyong kakaharapin. Pero dahil bata yan, medyo tumataas ang parusa dahil nga pinoproteksyonan ang mga bata. So sa tumawag po, panoorin nyo ang replay nito. Kung klaro naman sa inyo na hindi nyo ginawa at may ebidensya kayo, huwag kayo matakot. Alright. Attorney, meron tayong anonymous caller from Quezon Province. Yes. Tungkol Alright, sa sige. trabaho. Sir, magandang hapon po. Andito na si Attorney Edward Chico. Good afternoon, sir. Opo. Hello. Hello, good afternoon po. Hello, good afternoon po. Good afternoon. Oo. Wow, parang mag-request lang ng kanta sa isang DJ. So, Oo, ano actually. mapaglilingkod namin sa iyo, sir? Bali, tatanong ko lang po sana about dun sa suspension po sa trabaho. Kung acceptable po ba yung 15 days as first offense? Kasi ganito po yan, ang mga kumpanya po ay may kanya-kanya silang rules and regulations. For as long as hindi sila nagva-violate po doon po sa mga umiiral ng batas sa labor code. Yung pagpaparusa, kung hindi naman unreasonable, kagaya ng suspension, kadalasan, maaari ka naman talaga masuspinde ng 15 araw. Una-una, depende rin muna kung bakit ka nasuspinde at kung ano ang ground na ito. At ang pinaka-importanting tanong, hindi lang yung haba ng suspension, kung makatwiran ba yung pag-i-impose ng suspension. Kung ang suspension ay ginagawa, dalawa kasi ang suspension na ginagawa ng kumpanya. Minsan sinususpindi ka para magkaroon ng mas maayos na investigasyon at para hindi mo magamit yung tungkulin sa opisina para makapang-impluwensya. So, maaari nilang gawin yan. Or, yung suspension in itself could be a form of penalty imposed against you. Dahil nakita nila may pagkakamali ka at hindi naman ganun kalaki, imbis na ikaw ay tatanggalin sa trabaho, isususpindi ka lamang. So, case-by-case basis po yan. Depende na lamang kung paano po natin yan maipagtatanggol sa korte. Pero sa bandang huli, dalawa ang bagay na kailangan meron bago ka isuspinde. Kung yan ay penalty o pagkaparusahan sa iyo, kinakailangan merong malinaw na dahilan kung bakit ka nasuspinde. Pangalawa, binibigyan ka dapat ng pagkakataon na magpaliwanag. Hindi pwede na basta sinuspindi ka na lamang nang hindi ka man lamang nakakapagpatanggol ng sarili mo. Maliban na lamang base sa alintuntunin ng kumpanya, yung pagsususpindi na yun ay kinakailangan lamang para mas maging objective yung kanilang investigasyon at hindi ka makapag-impluwensya. Kasi may mga empleyado, halimbawa, supervisor, o kaya cashier, siya yung may hawak halimbawa ng kaperahan. Kung magkami sa sinususpindi yan, para mas makapag-imbestiga sila ng maigi. So ano po, kayo po ba itong nasuspindi, sir? Yes po, yes po. O bakit po kayo nasuspindi, sir? Bali, yung po nila sa akin, yung paggamit po ng cellphone, lahat naman po kami yung gumagamit ng cellphone. Ayon, so hindi ko kasi alam kung ano ang kaparusahan ninyo kasi kada kumpanya naman ay may mga particular na alituntunin. Ngayon kung sa tingin mo medyo unreasonable yung parusa na yun, ay maaari ka namang magsumbong sa NLRC, no? Kaya lang, syempre, mahirap naman kung palalakihin mo pa yung bagay na yan, may hirap talaga na pwede mong ipaglaban, kaya lang kung 15 araw lang yan, tapos na yung suspension mo, yung kaso mo hindi pa.
mahirap naman yun at mapait din. Ano? Pangalawa, hindi po porkit nagkakamali yung iba, pwede natin sabihin na hindi ka pwedeng parusahan. So parang ganun po yun. Hindi natin pwedeng sabihin, yung iba nga nagse-cellphone, ikaw yung nahuli, mahirap talaga. Bakit ka pala nagse-cellphone? Nagpe-Facebook ka ba? Ganyan, nagla-like ka o nagpo-post ka ng mga kinain mo ng tanghali, yung mga ganyan, yung mga restaurant na pinuntahan mo. Bakit ka nagpe-Facebook, gumagamit ng cellphone sa trabaho? Ano ba ang ginawa mo? Anong tiningnan mo? Bali, alam naman po mag-cellphone as long as wala na naman trabaho. Kaso, di ko pag-iinit ng panila ako doon. Yun. Kung yun naman ang alituntunin, ibig sabihin, kung sa tingin mo tapos na ang trabaho mo, di ilaban mo yan. Kasi mahirap naman na sa tingin mo talaga ay inaagrabyado ka o pinipersonal. Kasi kung yun ang alituntunin, pwede ka mag-cellphone, tapos na yung trabaho mo, allowed ng kumpanya, hindi ka dapat parusahan. Hindi ba? So if that would be the case, unreasonable. Yung parusa na yon kasi yung kumpanya na mismo ang nagbabiolate ng sarili nilang rule. Alam mo kasi, sa labor code, meron tayong tinatawag, Miss Jen at Sir, na labor standards. Ito yung mga bagay na dapat ino-observe mo na ibibigay mo sa empleyado. Pero may mga particular na mga bagay na nakapasok sa sarili yung rules and regulations bilang isang kumpanya. At for as long as reasonable yan, maaring impose. Sa kagaya na sinabi mo, pinapayagan naman pala sa rules niya na pag wala nang ginagawa, pwede kang mag-cellphone, hindi ka dapat pinarusahan. Di unreasonable yun. Okay. Sir, malinaw po ba paliwanag ni attorney? Okay po. Alright. Salamat maraming salamat po, sir. Sabi ni Erlinda, pasensya na. Okay, thank you, sir. Sabi ni Erlinda, attorney, pasensya na daw po at mahina ang kanyang signal. Okay, next. Sino ba si Erlinda muna? Yung tungkol sa DSWD, yung reklamo niya. Ayun, kasi naman yung pagkakasabi mo, sabi ni Erlinda, parang pinsan ko lang yan. Ay nga pala sa kanya, pakisabi na rin. Hindi namin mo naman. Pakisabi ng caller natin kanina, si Erlinda. Pasensya na tao lang. Akala ko bakit may nanghihingi ng pakapatawaran sa akin. Kasi may pinsan akong Erlinda rin. May utang yun akala ko siya na. Hindi ba? Yung pala caller yan. Akalain mo yun. Nagulat na ako, sabi ko, wow, dinaan niya pa sa radyo talaga. Yung pala iba. Nakonsensya na gusto niya na magbayad. Anyways, mga kabatas, yung susunod nating tanong, ang tanong niya, attorney, kung pwede daw bang, ano daw pwedeng ikaso kasi yung employer niya, nasasaktan siya dahil minamaliit siya. Sinasabi pangit. Ano nga muna yung pagiging matapobre, dapat linawin natin yun, hindi ba? Kasi sinasabihan daw siyang pangit. Pangit. Unang tanong, baka nang pangit din siya talaga. So, mahirap naman magsinungaling din. Alam mo ba, hindi rin naman sabihan kang maganda kung hindi ka naman din talaga maganda, hindi ba? Hindi, biro lang, kasi hindi yung konsepto kasi ng matapobre, maraming kapaliwanagan yan. Siya ba yung tipong nang mamaliit sa'yo na pag pumasok kayo, ang tawag sa'yo, hampas lupa, yung mga ganyan, di ba? Dito na naman ang mga hampas lupa, gano'n. So, tingin ko lang, mayroong mga panghihiya na ginagawa sa kanya. Kung may panghihiya na ginagawa sa'yo, ang pananagutan niya ay hindi bilang employer. Ang pananagutan niya bilang tao na sa ilalim ng Revised Penal Code ay inaasahan na hindi siya magsasabi ng mga salita na lubang makakasakit at magkakos ng damage or injury sa iyong pagkatao o sa iyong particular na emosyon or damdamin. Ang tawag dyan, slander, hindi ba? Ngayon, yung tinatawag natin na pang-aape, titingnan muna natin kung ano yung konteksto, hindi ba? Kung halimbawa, nagbibiro, it may be wrong, di ba? Morally, it may be wrong. Nagbibiro ka, hindi ka naman nakikipagbiroan sa'yo. Pero kung ang konteksto ay wala naman siya talagang motibo na hiyain ka, ganun lang siya talaga. Kasi may lola ko na tita dati, yung lola sa tita, yung pinsan actually ng lola ko, ganun siya sa kanya, mahilig siya talagang magbiro. Or in fact, si Rod Navarro, kilala niyo si Rod Navarro, dating artista ito. Yeah. Meron tong daughter-in-law na kasamahan ko sa opisina dati sa Senado. Kinikwento niya, talagang palabiro yan. Meron daw anak yaan na meron siyang anak na alam mo yung maraming tagyawa tapos natuyom, may mga butas-butas na yung mukha. Pag dumadali anak niya na yon, ang tawag niya si Boki.
O, andito na pala si Boki. Diba? Tapos, eto totoo to ha, on his deathbed. Nasa deathbed na siya, di ba? Kasi yung kilala ko si Malu, yung daughter-in-law niya, maganda si Malu eh. So, meron pang dumalaw na dalawang daughters-in-law din, di ba? Dumalaw doon sa deathbed. Paglabas, ang sabi niya kay Malu, ano ba yan, di ba kabilin-bilinan ko? Huwag kayong magpapapasok ng pangit, di ba? So, until the day he died, mapagbiro siya talaga, hindi ba? So, minsan pa yan, meron siyang anak na walang pera. Yun yung parang nakapagpabaya sa buhay. So, pag dumarating niya, pagpasok pa lang sa pinto, sinasabi niya, nandito na naman ang anak kong hampas lupa. Yung mga ganyan, di ba? So, pero obviously, nagbibiro siya, no? So, ang layunin niya, hindi talaga para makapadakit. That could be a defense na hindi ka talaga gustong hiyain, ano? Pero siyempre, depensa niya yon. Pero kung nakikita mo na yung panghihiyan, nililibak ka talaga. Di ba? Yung pagkatao mo, lalo na yung integridad mo, talagang ika nga ay ang layunin niya, hiyain ka, no? Talagang mapahiya ka, papasok siya sa tinatawag na slander, kung di man slander, yung tinatawag nating unjust vexation. Yung sinasabi niya, nakaka-annoy or ika nga ay nakaka-vex sa'yo. Sa Supreme Court nga, alam mo ba yung pagmumura, hindi yan lumalabas na slander or unjust vexation, ha? Ano na? Hindi slanderous yung pagmumura kasi sabi ng Korte Suprema, pag nagmura ka, more or less expression lang yon ng galit. Pero hindi mo naman talaga gusto niyain yung tao, nagagalit ka lang. And besides, pag sinabi mo yung PI, kadalasan yung nanay mo hindi naman ganun eh. Diba? So normally yung nanay mo teacher, di ba, yung mga ganyan, o kaya nagtatrabaho sa bangko, di ba? Maliban na lang kung yung nanay mo, yun talaga, syempre ibang usapan yun, di ba? Talaga masasaktan ka, bakit alam mo? Alam mo naman, pinabayaan ako ng nanay ko, alam pa, inuulit-ulit ko pa, yung mga ganyan, di ba? Ibang kwento yun. So, kailangan, ang intensyon niya, hiyain ka talaga. So, yung pagiging matapobre in itself, kailangan i-contextualize natin. Okay. Alright. Mga kabatas, yung pong ating mga tanong na... Pero mahirap din naman tawagin ka talagang pangit, hindi ba? Kasi... lalo na kung totoo. Paano yun, Atty.? Lalo pa siya kung... pag totoo ang tawag dyan, ano yan? Rubbing insult to injury. Diba? Meron ganyan. Kumbaga, diba, ako nga mismo hindi ko tanggap yung mukha ko eh. Inuulit-ulit mo pa. Hindi na nga ako naanalamin. Hello. Mga ganyan, diba? Ay, kasi mahirap naman talaga pagpangit ka kasi ito, totoo naman to, lalo na kung sa standard ng lipunan nga. Kasi nagbabago-bago naman yung konsepto ng pangit. Pero isipin mo, kung napunta ka sa isang henerasyon na hinilat siya ng mukha mo, kinukonsiderang pangit, talagang manghumanda ka sa buhay, kailangan matapang ka talaga kasi dadaan ka sa katakot-takot na paghihirap. Di ba may joke nga ako, lagi ko nga sinasabi, pag ang anak mo pangit, una sa lahat, dapat turuan mong lumangoy yan, di ba? Bakit? Kasi nga pag lumubog yung barko, hindi yan uunahin. Di ba? Pagka yan, tumalon sa swimming pool, hindi ba yung lifeguard, kaya mo na yan, mga ganyan, di ba? Ayos lang yun. Pangalawa, dapat pag yung anak mo, hindi naman din kagandahan, wag mo araw-araw pinupost sa Facebook, nakakairita din yun eh. Bakit naman? Kasi napipilitan ako magsinungaling, oh my God, my baby is so cute. Di ako naman ngayon, mapipilitan naman ako mag-heart emoji, masama sa loob ko. May kaibigan kaya ako, ganun yung anak niya, lagi niyang pinapapost, eto na sinali niya sa contest, nag-PM pa sa akin, gusto niya pa i-share ko. Hindi na pwede yun, hindi ba? Tapos ang sabi niya pa sa akin, Atty, bakit ganyan ka? Wala kayang baby pangit. May baby bang pangit? Meron kaya sino? Yung baby mo. Ano ka? Hindi ba? Hindi, joke lang po yan. Hindi totoo yan. Wala ko tayo niya dito, nagja-joke lang. Hindi totoo yan. And speaking of joke, doon po sa mga taga-Bukol, nasa Tagbilaran, may show po ngayon si Atty. Edward Chico kasama si Atty. Ryan Kilala. Diyan sa... Anong hotel yan? Modala Hotel. Oo. Napakagandang hotel. Oo. Hotel. Alam mo, nagulat ako dito sa kwarto. Hindi natin yung kliyente, Atty. May brewed coffee. Hindi ba? So, ayos na. Hindi nyo nga kliyente, pero pwede ko maging kliyente para pagpunta ako dito, laging libre. Pwede naman siguro yun, hindi ba? Ngayon, pagka nagkasundo kami, sasama na rin kita. Sasama na rin natin ang buong Vanguard. Dahil ang Vanguard Radio Station, meron pong big sound dito sa Bohol. Para po sa mga taga-Bohol, ha? At ang kiligin po natin ng big sound. Alright. Okay, yun. mga kabatas,
Yes. Bago po tayo magtapos, gusto ko lang batiin si Alberto Pascual. Kuya Abet, sabi niya, kamusta Ay, daw Kuya sa Abet! Kabatas family? Sana makapag-show ka dyan sa Nueva Ecija, no? At yung ating mga friends, of course, sa Facebook, hindi ko na kayo mababati at medyo kapos na tayo Ayun. sa Facebook at YouTube. Magandang hapon po. Time check, 3:34 na daw. Alright. Sabi ni, anong tawag dito? Sabi ni sige. Ferrer. Hindi, sabi ni Rico Jan Ferrer, kamusta daw sa inyong lahat? Rico Jan, next week. Next week. Yo, totoo na ha. Totoo na to. Attorney Edward Chico, bago ang lahat, batiin ko muna, may nagbe-birthday ngayon eh. Yun, sige. Happy birthday. Natin ang, fade out na natin yan. Happy birthday kay Senator Bongo. Uy, sino yun? Senator Bongo. Okay, Senator Bongo pala, sorry. Happy birthday po sa inyo, Senator. At speaking of Senator Bongo, yung pong mga nagpadala ng mga pangalan nila para sa free tuition, free allowance. Naalala nyo ba yun? Nakipag-partner po tayo sa kanyang tanggapan. Bibigyan lang po namin ng update. I-feature po namin dito once na ma-confirm at matanggap na po nila yung allowance na ipinangako ng opisina ni Senator Bongo. Ito po ay through the Commission on Higher Education or CHED. Ito po yung kung natatandaan yung batas na naipasa ni former Senator Bam Aquino. So maraming salamat po and we hope na dire-diretso po ang ating partnership with your office. Happy birthday ulit, Mr. Senator. Happy birthday, sir! Kasi kinonfirm ko kung natanggap na. Mas maganda siguro kapag actual na natanggap na talaga. Then i-feature natin yung mga yon. Alright? Okay, to be fair, alam mo naman ang ating mantra dito purihin ang tama at punahin ang hindi. So ngayon, pinupuri natin. Oo nga. Sa ngayon, pinupuri natin yung tama. Alright, Attorney Edward Chico. At syempre po, isa na namang kapanabik na programa ang inyong nasaksihan. Mga kahindik-hindik na kaso na binigyan natin ng solusyon sa pamamagitan ng mga maayos at malilinaw na payong legal at pag-uusap po o diskusyon sa mga pangunahing issue na kinakaharap ng ating bansa. Muli po, isang taus-pusong pasasalamat sa inyo pong pagtangkilik sa aming pong malaganap na programa, ang Basta Batas. Yun lang po. Next week, makakasama na po natin si Rico Jan. Yes! Salamat naman! Okay. Parang ayaw mo sa akin, hiyang-hiya ako sa'yo. Regards kay Attorney Ryan Kilala at God bless your show. Kilala mo yon si Attorney Kilala. Kilala ng bayan yun alam mo na Alright. Mga kabatas, mula po sa bumubuo ng Basta Batas sa pamumuno ng aming President at CEO na si Mr. Noel Lopez, kasama sina Bruce Mones, Victor Villanueva at MD Makapili. Agree. Din po sa ating mga production team mula sa iba't yung production team na nga. Radyo. Yes. Kagaya nino. Kaming lahat sila nagpapasalamat appreciate namin. Ay, bakit naman hindi? Siyempre, thankful kami. Yes, Hiningal ako doon. Okay, alam na kung ba't ka hiningal. Hindi ka pa umaakit yung sagdanan. Yung sinasabi na Pumapayat na ako dito Magbibigay po kami ng kaalaman tungkol sa kayo maging mabuti, papanuwi. Alright. Amen. Amen. Alright, amen. Ito po si Jen Galvez. Yes. Na lagi nagpapaalala kung may tama, na bakit naman hindi? Unahin. I know, right? Romans 8:28. Wow. I know the plans I have for you, says the Lord. Plans not to harm you, but to give you peace. Yes. Mga kabatas, yan po ang prayer natin sa Pilipinas at sa buong mundo. Lord, bahala ka na. Until next week. Pati sa universe, prayer natin yan. Yes. See you on Facebook and YouTube. God bless you. God bless you. Wow. Yes. Yes. It's wonderful. That's right.
Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Important reminder, the opinion and views of the host and guests are not necessarily the stand of Vanguard Radio Network and its management. Basta Batas! Basta Batas! Basta Batas!